Catherine, anong ginagawa mo? Hinila ako ni Jacob, pero hindi ko binitawan ang braso ni Nika. Umiiyak ito. Jacob, help me, please! Pagmamakaawa ng babae kay Jacob. Catherine, bitawan mo siya! Sigaw pa ng binata. Anak, sige na, pakawalan mo siya. Sabi din ni Yaya. Galit kong binitawan ang braso niya. Wala ka naman palang binatbat. Tumigil ka na, Catherine! Malakas na sigaw ni Jacob. Naitikom ko naman ang bibig ko agad-agad. Dinaluhan niya si Nika. Itinayo niya ito. Yumakap kaagad si Nika kay Jacob at humagulhol ng iyak. Nababaliw na siya, Jacob. Kung hindi ka dumating, baka nasaktan niya na ako. I already warned you, pero hindi ka tumigil. Liar! Bigla mo na lang akong sinugod. Pagsisinungaling ni Nika. Ako pa ang sinungaling ngayon, ha? Aabutin ko sana ulit ang braso niya, pero iniiwas siya ni Jacob. Kaya likod ni Jacob ang natamaan ko. I said stop it! Sigaw ng binata. Doon ko lang napagtanto, nayakap niya si Nika at inahaharang niya ang sarili niya para hindi ko ito maabot. Parang kinurot ang puso ko. I feel too much pain. Maybe he really loves this woman. For God's sakes, Catherine, he just wants to marry you because of the baby. I realized that even I give my child a complete family, we will never be happy because his father was in love with other woman. Wika ko sa aking sarili. Leave, mahinahon kong sabi. Tumingin sa akin si Jacob habang umiiyak pa rin na nakayakap sa kanya si Nika. Don't worry, I will not take your fiancé away from you. He's all yours, I don't care. Sigaw ko kay Nika. Napatingin sa akin si Jacob. Will you please stop this, Catherine? Tumigil ka din, Jacob! Singhal ko sa kanya. Nabulag na ako ng galit at panibugho, kaya nakapagsalita na ako sa kanya. From now on, I don't want to see your face anymore. You hear me? Don't ever show your face to me anymore. Malakas kong sigaw. Catherine, anak, tama na. Awat ni Yaya. Niyakap niya na ako. Get out of my sight. Catherine, mag-uusap tayo pagbalik. Just leave, Jacob. Iho, sige na, umalis na kayo. Makakasama kay Catherine ang magalit. Sige na, anak. Pakiusap ni Yaya. Mataman muna akong tinignan ni Jacob bago sila umalis ni Nika. Pag-alis nila, napahagulhol na ako ng iyak. Catherine, anak, tama na yan. Makakasama yan sa anak mo. Yaya. Yumakap ako kay Yaya at patuloy na umiiyak. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Jacob. May spare key siya ng kwarto ko, kaya malaya siyang nakapasok. Nasa veranda ako ng kwarto ko nang pumasok siya. Let's talk. Marahas akong napalingon nang marinig ko siya. What are you doing here? You don't need to do that to Nika. Siya ang sumugod dito, and she pushed my Yaya, and stop defending your fiancé. Sigaw ko. Sa naabutan kong posisyon niyo kagabi, dihado siya. At nasa mukha mo ang galit na kayang manakit. Hindi ako masamang tao. I know, don't worry. I've already talked to her. Inabot niya ang kamay ko pero umiwas ako. Naglakad ako papasok ng kwarto. Pero hinabol niya ako at niyakap ako mula sa likuran ko. Jacob, let me go. Pagpupumiglas ko. Shh, don't worry about Nika. I've already broke up with her. I want to marry the mother of my child. Bulong niya sa akin. Hinaplos niya ang tiyan ko. Tila na kuryente ako sa paghaplos niya. Pinigilan ko ang sensasyong lumukob sa akin sa simpleng paghaplos lamang niya. Jacob, she loves you so much. Hindi kita pipiliting pakasalan ako. Sabi ko, I still want to marry you. Aniya. Pilit akong kumawala sa kanya dahil unti-unti na akong pinagkakanulo ng aking katawan. Nagtagumpay naman ako dahil nabitawan niya ako. No, I've already changed my mind. I don't want to marry you. Sabi ko. What? Kunot noong tanong ni Jacob. You already heard me. Huwag kang magbingi-bingihan. But you told me you want to give our child a complete family. Is this about what happened last night? Tanong niya. I don't want to be selfish, Jacob. Nika needs you. She loves you. Don't push her away just because of this baby. Our baby is the most important, Catherine. Sabi niya. Biglang tumunog ang telepono. Tumingin muna siya sa akin bago sinagot ang tawag. Hello? Sagot niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jacob
nang marinig ang sinabi sa kabilang linya. Okay, parating na ako. Nagmamadaling ibinulsa niya ang telepono niya. May emergency sa ospital. Kailangan ako dun. Babalik ako mamaya. Sabi niya. What happened? Tanong ko. May naaksidenteng school bus at madaming batang sugatan. Kailangan ako sa ospital. Babalik ako dito mamaya. Sabi niya. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Isa talaga siyang mahusay na doktor. Nilapitan niya ako at hinalikan niya ang labi ko bago nagpaalam. Hindi ako lumabas ng kondo maghapon. Nanood lang ako ng TV sa sala. May nag-doorbell. Alam kong hindi si Jacob iyon. Binuksan niyo ni Yaya. Si Grace ang pumasok. Ay! Wala ka bang balak lumabas, ha? It's been 3 weeks mula nang nag-disappear ang jowa mo. Try to go out naman and breathe some fresh air. Sabi niya habang nilalagay sa kusina ang mga bitbit. Sinundan ko siya sa kusina at binuklat ko ang mga dala niya. Nakita ko ang dala niyang ice cream. Lumabas na ako nung isang araw, sabi ko. Kumuha ako ng ice cream at pumunta na ulit sa sala. Sinundan ako ni Grace. Ano nang pinag-usapan niyo ni Jacob? Will he marry you? Tanong nito saka naupo sa sofa. He said he will, but Nika came here last night. Galit na galit. Oh, tapos anong ginawa mo? She asked curiously. I warned her, but she didn't listen. She continued telling me na mga agaw ako. Then she pushed my yaya, kaya nagalit ako at sinaktan ko siya. Nanlaki ang mata niya. Don't tell me. Yes, my friend. Alam kong mali pero nagawa ko yun. Natutop ni Grace ang bibig. Oh my God, Catherine! Anong sabi ni Jacob? Inilayo niya ang babae sa akin. He covered her so I cannot touch her anymore. He really loved her. Ako ang kontrabida sa love story nila. Malungkot kong sabi. Nagmahal ka lang, bestie. Pero dapat hindi ka na nagpabuntis. Yeah, you're right. My pregnancy made all things so complicated. Mabuti na rin at hindi natuloy ang kasal namin ni Xander. So what's your plan? Magpapakasal ka pa rin ba kay Jacob kahit alam mong may masasaktan ka? Tanong niya. I don't know. I really don't know. Sagot ko. Tinignan ako ng mabuti ni Grace bago nagsalita. Hindi ko rin alam kung anong ipapayo ko sa'yo dahil kahit ako, nahihirapan sa sitwasyon mo. I can give my child a better future by my own grace, but I also want to have a complete family. Sabi ko. Makakaraos ka rin sa problema mong to. Nandito lang ako kapag kailangan mo. Sabi niya. Ngumiti ako at tumango. Paano ko nga ba mareresolba ang problema ko? Naiiling na saad ko sa sarili. Naalimpungatan ako nang may naramdaman akong humalik sa pisngi ko. Isang bulto ng tawang naaninig ko. Nagulat ako at natakot. Sweetheart, it's me. Jacob? Sinindihan niya ang lampshade sa may bedside table. Nakita ko ang pagod sa mukha niya. Bumangon ako at umupo sa kama. Tinignan ko ang orasan. 3:00 na ng madaling araw. Galing ka pa ng ospital? Tanong ko. Oo, dumaan ako saglit sa kondo ko para maligo. Aniya. Kumusta ang mga naaksidenteng bata? Bumuntong hininga siya. 5 sa kanila ang nawala. Napasinghap ako. Ang babata pa nila para mawala agad. Tumingin ako kay Jacob. Nakita ko siyang matama na nakatitig sa akin. Tumayo ako at nagpunta sa bathroom. Paglabas ko, nakita ko si Jacob na nakaupo sa sofa at hawak ang ulo. Nilapitan ko siya. What's wrong? Nothing. Sagot niya. Hinawakan ko siya sa balikat. You did everything to save that child, Jacob. It's not your fault. Tumingin siya sa akin. Marahan niyang kinuha ang kamay ko na nasa balikat niya. Saka niya ako hinila. Pinaupo niya ako sa tabi niya. How did you know what I'm thinking? Tanong niya. Halata naman kasi sa'yo eh. By the way, ano na yung sinabi mo kagabi? You don't want to see me anymore? Jacob, Nika needs you. Don't worry about your child with me. You can still see your child even you're married with Nika. I will not marry her. I'll marry you, Catherine. Seryosong saad ng binata. But he claimed my lips so he can stop me from talking. Nakakalasing ang halik niya. Ang kanina'y matinukong pag-iisip ay tila nawala. Kusang yumakap ang braso ko sa binata at tinugon ang halik niya. At muli ay nagpaubaya ako sa bawat gagawin ng lalaking minamahal ko. Sa pagod ay bumigat ang talukap ng mga mata ko at hinila na ako ng antok.
Nagising ako sa marahang haplos sa pisngi ko. Nagmulat ako ng mata at mukha ni Jacob ang una kong nakita. "Good morning," malambing na wika niya. Nakasuot na siya ng puting t-shirt. Hinila ko ang sapin at ibinalot ko sa katawan ko. "Morning," inaantok kong sagot. Nakita ko siyang tumayo at kinuha ang isang tray ng pagkain. Nanuot sa ilong ko ang amoy ng sinangag na kanin. Biglang bumaligtad ang sikmura ko. Mabilis akong bumangon at tumakbo patungong bathroom. Hinarap ko ang bowl at doon nagduduwal. Hinagod naman ni Jacob ang likod ko. "Take that food out of my room!" Wika ko sa kamuling nagduduwal. Natataranta siyang tumakbo palabas ng banyo. Saka siya bumalik ulit. "I'm sorry. Hindi ko alam na ayaw mo ng amoy ng bawang." Pagpapaliwanag niya. Tinulungan niya akong makatayo at inalalayang makaupo sa kama. "Are you okay now?" Tanong niya. Tumango ako saka tumingin sa kanya. Biglang parang gusto kong pisilin ang mga pisngi niya. Kinokontrol ko ang sarili kong huwag gawin yun, pero kusang gumalaw ang dalawang kamay ko papunta sa magkabila niyang pisngi at kinuroti yun. "Ouch! Catherine, masakit!" Sabi niya habang hinahawakan ang mga kamay ko at tinatanggal sa pisngi niya. "Sorry, Jacob. Bigla ko lang naisipang pisilin ang pisngi mo eh." Nahihiya kong sabi. "Why I'm feeling like this? Why I'm acting like a child?" "Ganyan talaga ang naglilihi." Natatawa niyang sabi. Sukat ng sinabi niyang yun, nag-init ang pisngi ko nang maalala ko ang ginawa namin kagabi. Itinula ko siya tsaka ako nagtalukbong ng comforter. Narinig ko ang halakhak ni Jacob. "Sweetheart, you don't need to be shy. We're getting married soon and we're having a baby." Sabi niya. Hindi ako nagsalita. Bigla niyang hinila ang comforter. Hinila ko ito pabalik, pero bago ko nagawa yun ay nahawakan na niya ang mga kamay ko. "Jacob!" "You will be Mrs. Catherine Dominguez Zamora soon. You will be mine forever." Sabi niya na titig sa mga mata ko. "Okay," tipid kong sagot. Biglang tumunog ang cellphone niya na nasa bedside table. "Jacob, your phone, baka may emergency," sabi ko. Mabigat ang loob niyang tumayo at sinagot ang telepono. Umupo naman ako sa kama. Nakatitig siya sa akin habang nakikipag-usap sa telepono. "Okay, tell them I'll be there in 20 minutes. Narinig kong sabi niya. Pagkababa niya ng telepono niya, nilapitan niya agad ako. "May pasyente ako sa ospital. I need to get there ASAP." Aniya. "Go ahead," sabi ko. Yumuko siya at masuya akong ginawaran ng halik sa labi. "I'll be home early." Nakangiting sad ng binata. Pagkaalis ni Jacob ay naligo na ako at nagbihis saka na ako lumabas ng kwarto. Nagpunta ako sa kusina. Naabutan ko roon si Yaya na nagluluto. "Gising ka na pala. Anong gusto mong kainin?" Sabi ni Jacob ay ayaw mo nang niluto niya. Nakalimutan kong sabihin sa kanya na ayaw mo ng amoy ng ginisa. Sabi ni Yaya. "It's okay, Yaya. Cornflakes na lang po at gatas," sabi ko. Naglagay si Yaya ng cornflakes sa bowl at nilagyan niya yon ng gatas. Saka iniabot sa akin. "Sa kwarto mo pala natulog si Jacob?" Tanong ni Yaya. "Opo," sagot ko. "Nagtabi kayo?" Hindi ako makatingin kay Yaya. Namumula na ako sa sobrang hiya. "Naku, normal lang yan. Magkakaanak naman na kayo eh. Pero wag niyong dalasan ah. Baka mapano ang bata." "Yaya?" Sabi ko na pulang-pula ang mukha ko. Napatawa si Yaya sa akin. Pinagpatuloy ko ang pagluluto at may kasamang kanta pa. "Naku po, pati ba naman si Yaya ay aasarin ako?" "Oh, tapos ka na?" Tanong niya nang napansing hindi na ako kumakain. "Busog na po ako." Tumayo na ako. "Saan ka pupunta? Bakit bihis ka?" "Kina mommy po." Ilang sandali pa ay pinark ko na ang kotse ko sa garahe ng mansyon. Binati ako ng mga katulong pagpasok ko. "Good morning po, ma'am." Bati ng isa sa mga katulong namin na kasing edad ko. "Good morning, sina mommy at daddy?" Tanong ko. "Ang mommy niyo po ay nasa garden at si sir po ay nasa library." Sagot niya. Una kong pinuntahan si daddy. I love them both, pero mas close ako kay daddy dahil mas marami kaming pinagkapareho. My mom always told me before that she wants me to be a flight stewardess like her, but mas nakahiligan ko ang business like dad. Nakita ko ang daddy ko na nakaupo sa kanyang swivel chair at may binabasang folder. He's still handsome kahit 48 years old na siya.
Si Mommy mukhang ate ko lang kahit 44 na. Hi, Dad! Sabi ko sabay halik sa pisngi niya. Ibinilik niya ulit ang mga mata niya sa hawak niyang folder. He's still mad at me. What brought you here? Tanong niya nakatingin pa rin sa folder. Dad, sabi ko. Umikot ako at nagpunta sa tagiliran niya. Kinuha ko ang folder na hawak niya at ipinatong sa lamesa. Dad, I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. I'm really sorry, Dad. I failed you. I'm a failure in this family. Hindi ako naging mabuting anak sa inyo ni Mommy. I'm so sorry. Naramdaman ko ang marahang pagdantay ng kamay niya sa likod ko. Napahugulhol ako lalo. Niyakap ako ng mahigpit ni Daddy. No, you are not a failure, my princess. Aniya, kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Ikinulong niya ang mukha ko sa kanyang mga palad. Patuloy pa rin akong umiiyak. I failed you. Dahil sa akin nadungisan ang pangalan mo. My groom ran away. And now I'm pregnant with another man at best friend ko pa. I'm such a failure. Sabi ko sa pagitan ng paghikbi. Shh! Wala akong pakialam kahit ano pa ang sasabihin ng ibang tao. Ang importante ay ikaw at ang magiging apo ko. Hindi rin kita pipiliti na magpakasal kay Jacob kung ayaw mo. I know you're still hurt on what Xander did to you. Sabi ni Daddy habang pinupunasan ng mga luha kong walang tigil sa pag-agos. Lalo akong napahagulhol ng iyak. I will never let my dad know that I love Jacob. I will keep it in myself. Marahang haplos sa ulo ang naramdaman ko. Tumingala ako at nakita ko si Mommy. Stop crying, my princess. Makakasama yan sa baby mo. Malambing niyang sabi. Mommy! Yumakap ako sa bewang ni Mommy. Tahan na anak, sabi niya. Niyakap nila akong dalawa. I'm so blessed to have a parents like them. Sana'y maranasan din ng anak ko ang naranasan kong isang masaya at buong pamilya. Nagpasya akong dito na matulog. Nakabihis na ako ng pantulog nang tumunog ang cellphone ko. Si Jacob ang tumatawag. Hello? Sagot ko. I'm home. Where are you? Tanong niya. Nandito ako kina Mommy. Dito ako matutulog tonight. Sabi ko. Nagkausap na kayo ng dad mo? Yes, we're okay now. And they said that they will respect my decisions toward my situation now. Sabi ko. And what's your decisions? Tanong niya. Are you sure you want to marry me, Jacob? Balik tanong ko. I am very sure, Catherine. Mabilis niyang sagot. Okay then, I will think of it. Sagot ko. Bakit kailangan mo pang pag-isipan? You're pregnant with my child already. Naiinis niyang sabi. Just give me time, Jacob. I will go home tomorrow afternoon. Bye. Sabi ko saka ko na pinindot ang end button. Pagka-uwi ko ng kondo kinabukasan, naabutan ko pang tulog si Jacob sa kwarto ko. Lumabas ulit ako at nakita ko si Yaya sa kusina. Yaya, magmula kagabi hindi pa bumangon si Jacob? 4:00 na ng hapon na. Tanong ko sa yaya ko. Umalis siya kaninang 2:00 ng madaling araw kasi may emergency daw. Halos 2 oras pa lang buhat nang dumating yan. Puyat yan kaya nakatulog. Sabi ni Yaya. He ate lunch? Tanong ko. Oo, tinanong nga kung dumating ka na, sabi ko'y hindi pa. Ay, Catherine anak, kung siyang makakatuluyan mo'y, panatag na ang loob ko at ng mga magulang mo. Sabi ni Yaya. Pero may nika siya, Yaya. May baby naman siya sa'yo. Mas mahalaga pa rin yun. Sabi niya bago nagpatuloy sa ginagawang paghimay ng gulay. Yaya, gusto ko po ng sinigang na baboy for dinner. Pag-iiba ko ng usapan. Sige, magluluto ako. Sagot niya. Magbihis po muna ako. Sabi ko saka na ako tumalikod at naglakad na papuntang kwarto. Pagkapasok ko ng kwarto, mahimbing pa rin ang tulog ni Jacob. Mukhang pagod na pagod. Nagtungo ako sa banyo at nag-shower. Paglabas ko, mahimbing pa rin ang pagtulog ng binata. Nilapitan ko siya at tinignan ng mabuti ang mukha niya. Sana, makuha ng anak namin ang mga mata niya, pati labi. Hoping na lalaki ang magiging anak namin ni Jacob. Hinaplos ko ang mukha niya. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko at dumilat siya. Staring at me while I'm sleeping, ha? Sabi niya. May dumi ka kasi sa mukha, tatanggalin ko sana. Pag-deny ko. Oh, admit it, sweetheart. Pinaglilihaan mo ako. Aniya. Ha? Ewan ko sa'yo.
Sugot ko. Laid beside me, I'm tired, sweetheart. I want to sleep and rest with you by my side. Pakiusap niya sa akin. Para naman akong maamong tupa na sumunod sa gusto niya. Nahiga ako sa tabi niya. Magkaharap kami. Hinila niya ako at niyakap. Ang sarap sa pakiramdam na nasa bisig ako ng taong mahal ko. Sana nga ay wala nang katapusan nito. Sana'y ako na lang ang mahal ni Jacob. Matuloy kaya ang kasal ni na Jacob at Catherine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.